Ano, tol? Isang oras tayo nag-aantay dito eh. Parang pwede saglit na lang. Gusto ko lang magpaalam kay Eloisa bago ako bumalik na Maynila eh. Bakit kaya hindi mo na ni-text? Tawagan kaya? Nilalangaw na tayo rito kakaantay eh. Wala nga cellphone yung babaeng yun eh. Walang cellphone o wala talagang Eloisa? Bahala ka na nga dyan, tol. Ano pang ginagawa mo rito? Eloisa, kara ko di ka na darating eh. Umalis na kasi yung kaibigan ko, kanina pa ka namin inaantay. Eh, ayaw niya kasing maniwala na... Alam ko. Sinadya ko hindi magpakita sa kanya dahil ayoko mahusgahan niya. Hindi ba't nag-usap na tayo? Ano pang kailangan mo sa akin? Magpapaalam lang sana ako sa'yo. Babalik na kasi ako na Maynila eh. Pero huwag mag-alala, babalik ako. Babalik ako para sa'yo. Diba? Sinabi ko rin sa'yo na huwag ka nang babalik. Eloisa, babalik ako. Sa ayaw at sa gusto mo, babalik ako kasi... Kasi mahal kita. Eloisa, sorry. Inaamin ko, oo. Siguro saglit lang tayo nagkasama. Pero Eloisa, maniwala ka sa akin, mahal kita. Hindi tayo para sa isa't isa, Melvin. Bakit? Eloisa, sabihin mo ka sa akin, bakit? Umalis ka na. Aalis lang ako dito kung sasabihin mo sa akin hindi mo ako mahal. Hindi tayo para sa isa't isa. Magkaiba ang mundo natin. Kaya Melvin, kung maaari lang, umalis ka na. At huwag ka nang babalik pa. Umalis ka na. Mabuti naman at nakumbinsi mo na ang kaibigan mo na bumalik na ng Maynila. Ang kulit nga po eh. Iniwan ko na dun. Bahala na siya sa buhay niya. Ano? Ibig mo sabihin hindi mo siya naihatid sa bus station? Ang kulit nga po eh. Panay insist na magpapaalam daw siya kay Eloisa. Kaya iniwan ko na dun. Hindi mo siya dapat iniwan. Baka mapahamak yon. Ay naman, malaki na yun. Alam na nga ginagawa niya. Hindi maaari. Balikan mo siya. Tiyakin mong nakaalis siya bago mo siya iwan. Delikado ito para sa kanya. Alam mo naman ang kwento tungkol kay Eloisa, di ba? Bakit iniwan mo pa? Ang kulit nga po kasi. Sige na. Puntahan mo siya. Kailangan matiyak nating ligtas siya. Sige na. Eloisa! Eloisa, buksan mo yung pinto, please. Eloisa, please, kausapin mo ako. Eloisa! Eloisa, please, pakibukas yung pinto. Iho, sino yung nahanap mo dyan? Matagal nang wala nakatira dyan. Abandonadong bahay na yan. Di mo ba alam?
dito? Alam mo, magpapaalam ka lang kay Eloisa, tapos luluwas ka na. Sabi kasi nung babae, wala daw nakatira mo tao dito. Oo, matagal na abandon yung bahay na yan. Parang hindi pwede yun eh. Dito nakatira si Eloisa, tsaka yung pamilya niya. Alam mo, Tol, pakiramdam ko na matanda ka na eh. Kailangan mo na ng albularyo, Tol. Ano na matanda? Parang hindi ko kailangan ng albularyo. Ang kailangan ko si Eloisa. Tol, Kung di ka naniniwala sa ano, wala na akong pakialam. Pero totoo yung sinasabi ko, pare. Totoo si Eloisa. gusto mo talaga ng katotohanan? Halika. Kaisa-isang anak ni Mateo at Minerva si Eloisa. Madrigal ang apelyido nila. Mahigpit ang ama ni Eloisa. Walang binatang nagkalakas ng loob na manligaw sa kanya dahil sa kanyang ama. Eto si Eloisa. Pero kahit istrikto, nagawa pa rin makipagrelasyon ni Eloisa nang minsan may isang taga-Maynila ang magbakasyon dito at makilala niya. Nalaman ito ng kanyang ama at inilayo nila si Eloisa. Ang bali-balita, may usapan sina Eloisa at ang kanyang kasintahan na magtatanan. Pero nalaman ito ni Mateo, kaya pinilit niyang dalhin sa Maynila si Eloisa. Anong nangyari kay Eloisa? Anong ginawa sa kanya ng tatay niya? Nang gabing babiyahe patungong Maynila sina Eloisa at ang kanyang mga magulang, na aksidente ang kotseng sinasakyan nila. Nahulog ito sa bangin at agad binawian ng buhay ang buong pamilya. Hindi. Hindi ko totoo yung sinasabi niya. Totoo ang sinasabi ko. Patay na si Eloisa at ang kanyang mga magulang. 10 taon na siyang patay. Walang galang na ako pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niyo. Nakakausap ko si Eloisa eh. Kaya imposibleng totoo yung sinasabi niyo. Kailangan sundan natin siya.